tabi po. So Ambian siguro. Ambot gapon gado ano to sa kalaw na picture gapon gado na gapon na utso. Good morning mga maninay, maayong adlaw sa inyong tanan. So maulan na kabuntagon. Maulan na naman dito sa aming lugar. Na naman kaming bagong sisiw guys. Sana po mabuhay silang lahat. Ayan. Tukut. Good morning mga maninay. So for today's video, magtanim po ako ng ampalaya and talong. Meron ditong talong. Tingnan natin. Kita ko sa inyo guys. Meron akong talong. Ayan. So pupunta ako ngayon sa garden para magtanim ng talong dahil umulan po kagabi. And then basa po yung lupa. Kasi medyo maulan-ulan na ngayon sa panahon ngayon. Kaya maganda na po magtanim ng mga gulay. Si Papa guys naghagbas ng damo. So dito ako magtanim dyan sa may pinagtaniman ng balanghoy. Pwede yan sa pawan ng gulay. So ang bilis nag-ano ng mga damo Ang bilis na buhay. Ito na nga guys ang aking balanghoy. Thank you Lord. Mahahaba na sila. Ayan, tumubo talaga lahat ng aking tinanim. Yung kay Papa ay hindi. So ako ayan. Dito ako magtanim ng talong. Ang bilis tumubo ng mga damo. Dahil lagi na silang nakakainom ng ulan. Tanggalan muna natin ng mga damo. Yan. So dito ko hindi na ako magbungkal ng lupa dahil mas mahihirapan lang ako sa pwede naman to itanim direct dito. Basta't alagaan lang. Alam kong tutubo to. Ano daw, tingnan natin kung ilang buwan, ilang araw, ilang days. 65 days, yeah. So in 56 days bubunga na siya guys. Sa 28 days mag-ano na siya, mamulaklak. Tapos pagdating ng 56 days yata to, 56 days tutubo na siya. Naku, marami din pala to. Siguro tig-dalawa lang yung itanim ko. Tapos lagyan ko siya ng kahoy mamaya pag hanggang dito lang yung layo. Mga 3/4 meters. Sana po ay bumunga ito ng marami at hindi uurin. So ito nga pala yung kakao na bigay ng farmers government. Tinanim na nila mama, tapos na silang magtanim ng kakao at saka kape.
itanim ko na lahat yung ano, tatanim ko na to lahat ng buto ngayon para pag namunga na lahat, marami yung ma-harvest at makapagbinta, no? Kung kaawaan ng Diyos yung aking gulay. Sana po God ay mamunga ng marami yung gulay na itatanim ko dito sa aming garden. At sana po ay hindi kainin ng manok. Ay, basad. Naku, pag mahuli ko na hapit sa akong garden na, iwan ko na lang. Wala namang problema manghingi, guys. Huwag lang nakawin. Kasi ang pagnanakaw ay hindi maganda. Magnanakaw ka ng ipapakain mo sa pamilya mo. Naku, hindi maganda yan. Sana po mabuhay lahat ng talong na itatanim ko dito. So nakapagtanim na po ako, guys, and then pupuntahan muna natin sila Papa at G-Lord nandito. Pinatulong ko si G-Lord kay Papa maglinis dito sa gihagbas ni Papa na damo. Andito hanggang dito po tataniman ko to ng gulay ng talong kasi hindi naman siya maraming niyog dito banda. So masisikatan din naman dito ng araw. So andito medyo naka 1/4 na ng linis itong lupa dito. So dito na part yung mga kapi ang tinanim ni Mama at Papa. Andito si Mama, si Papa at saka si G-Lord. Pinatulong ko si G-Lord na maglinis ng ng sagbot. Itapok na, tirin ako. Daplin. Ayan. So meron ng saging dito tinanim ni Papa, oh. Medyo marami-rami na po yung naitanim ni Papa na saging at lubi. So balik tayo dito sa pagtatanim ng talong. O ayan, oh. Malawak talaga tong lupa na to hanggang doon. Kaso lang wala pang kalabaw na magamit. Manghiram kami ng kalabaw ni Manong pag ibaba ni Manong yung kalabaw niya dito sa ubos. Pag ibaba ni Manong yung kabaw niya, manghiram kami para mabungkal namin yung lupa doon sa banda doon sa dating balanghuyan namin. Eto, oh, mataba na ang saging, di ba? Ang liit-liit pa nito nung nagtatanim ako dito ng nagbubungay ako dito ng damo. So ayan na, guys, ang balanghoy ko. Meron na ako mga 10 puno ng siguro mga more than 30 na tong puno ng kasaba dito. So eto, guys, tapos na muna ako sa ngayon. Kalahati lang yung tinanim ko ng seeds ng talong. Ito, meron pa dito, marami pa. Masakit na po yung kamay ko, kaya hindi talaga madali na mag-garden, guys, kasi lalo na pag hindi na sanay yung kamay mo, namamaltos. Ayan, oh, nagsimula ng mamaltos yung gitna ng aking kamay, kaya hinto muna ako sa ngayon dahil medyo masakit na rin yung
yung sikat ng araw. Hindi po lumabas yung haring araw, pero masakit po yung ano ng ano niya, brightness niya sa ano, balat. Kaya yun, doon ko tinanim sa merong balanghoy na medyo distansya yung tanim. Yung dito sa tinaniman ko na balanghoy, dito na part sa mga tinanim ko, hindi ko na tinaniman kasi medyo masikip yung pagkatanim ko dito. Hindi masyadong malaki yung distansya. Kaya dun sa kay Papa na tinanim na balanghoy ko, ano, dinikit yung mga ano, talong. So hanggang dito yung natanim ko, hanggang dito lang na part, papunta doon. Tapos papunta doon, tapos meron ako doon tinanim kunti doon banda. So yung diyan na banda, siguro yung dito lang sa side na banda, doon sa side lang na nilinis ni Papa, magtatanim ako ng talong. Kasi yung dito na side is malamig, maano po siya, handong. Hindi siya masikatan ng araw. So lalo na masisikatan siya ng araw siguro mga ano, yung tanghali na talaga. Pero pag umaga hindi siya makisikatan ng araw, kaya hindi maganda na dito na side magtanim ako ng talong, no. Pero try natin, baka mag-work din yung talong pag sinubukan nating tamnan dito, no. So yun talaga ang buhay ng ano, farmers, no. Hindi talaga madali yung buhay ng farmers, lalo na manual yung pag mano-mano lang yung pag ano, yung paggawa ng pagbungkal ng lupa, pagtanim ng mga gulay. Masakit sa kamay, namamaltos yung kamay, so masakit sa braso. Ganun talaga yung mararamdaman pag isa kang farmer. Kahit na sanay-sanay ka na, no, mararamdaman mo yung mga ganung karamdaman pagkatapos mong magtanim, no. Kasi yung katawan natin ay hindi plastic or hindi puthaw, hindi bakal o hindi kahoy na makakaramdam ng pagod at sakit. Kaya sana yung mga parents natin, mahalin natin yung mga nag-uuma, nag-garden, kasi alagaan natin, kasi hindi madali yung hirap na ginagawa nila pag nagtatrabaho, guys. Yung mga asawa na walang ginawa, tapos yung mga bana nila, farmers yung trabaho. Naku, mahalin nyo po yung mga asawa nyo, kasi be proud nga na amoy bana nga kugihan. Ayaw ninyo, wag nyo ikahiya yung mga asawa nyo na farm lang yung trabaho, like lang yung trabaho. Kasi be proud, kasi nakapag-asawa kayo ng masipag, no. Kaya sa mga asawa na walang ginagawa dyan, nagpapa-arty lang, yung mga hindi nagiging proud sa mga anak na ano, sa mga anak na farmers, yung papa, dapat proud kayo sa mga magulang nyo na meron kayong papa, meron kayong parents na hardworking. Kahit lang farmers lang yung trabaho nila, pagtatanim lang, pagbubungkal ng lupa or etc. Kasi nagsisipag sila, no, sinisikap nila na mabuhay kayo or mabuhay nila yung mga anak nila. Huwag kayong tumulad sa mga iba na easy lang yung trabaho, madali, like nagbebenta ng bawal na gamot. Kasi hindi po nakaka-proud yung mga trabaho na ganyan, kasi sa hulit-huli mahuhuli din yan ng mga otoridad, makukulong, tapos iboboli ka pa ng mga tao na ganyan yung parents mo. Kaya dapat be proud kung anong meron tayo na buhay. Huwag natin maliitin yung mga tao na nagtatrabaho sa farm, kasi nagsusimikap sila, naghahanap buhay sila ng marangal. Kaya be proud tayo, guys. So ayan na, guys, ang dami ko nung nasabi, at meron papakita ako sa inyo, guys. Nakita ko na to, meron akong isang kaibigan na nagpost sa Facebook. Hindi ko akalain na dito sa amin meron din tutubo. Malaki po siya, tabi po palayo. Kay basin niya liti ko na nga kung wait sa akong kasabaan, baka pitikan yung wait, yung labi ko, dahil na nag-iingay ako dito. Baka may apo dito, may-ari nito apo. Eto, nakita ko lang talaga to sa post ng kaibigan ko. Meron pala dito sa amin, meron din pala. Ito pala yung sinasabi ni mama na bulaklak. Tingnan nyo, guys.
Hindi ko alam kung anong tawag nito. Anong tawag nitong bulaklak na to. Tabi-tabi po. Wag mong pitikan yung labi ko kasi papakita ko lang kung gaano kakaganda or ano ba. Eto na nga guys oh. Ano yung forma niya guys? Heart yung forma ng bulaklak niya. Tabi-tabi po. Patingin lang po. Eto oh. Tabi po. So eto po siya guys. Ito po yung itsura niya oh. Hindi ko alam kung ano to. Tapos mabaho siya. Mabaho siya na ganyan oh. Ano yan? Yung parang ito yata yung mabaho sa kanya ito. Ito yung parang nalata. Oh. Para siyang ayan yung puno niya oh. Ayan. Hindi ko alam kung Makati ba to or something. Ano kayang pangalan nitong nilalang na to? At bakit meron tumubo dito? Akala ko sa kaibigan ko lang to nakita. Para siyang damo na bulaklak na ano lang siya guys. Bulaklak lang siya na tumubo. Ayan oh. Tapos yung stem niya para siyang gabi. Ito para siyang gabi. Yung dahon niya na shape ng heart. Ayan oh. Tanggalan natin ang Tabi-tabi po. Huwag niyo pong pitikan yung bibig ko baka kayo yung may-ari nito. Ayan oh. Yung dahon niya parang gabi yung dahon Ayan. So kakaiba to guys. This is my first time. First time ko talaga na makita to. Linisan natin. Kasi papakita ko sa inyo ng maigi yung puno niya. Ayan yung puno niya oh. Tapos ito yung parang pinakadahon niya. Pero bulaklak yung forma niya. Ayan. Tabi-tabi po. Tanggalan natin ng dumi kasi picture natin. Ayan. Ano kayang ibig sabihin nito no na nag-uso yung mga ganitong halaman? Ano ba to halaman to? Parang halaman din siya pero mabaho as in. Mabaho yung niya, yung amoy niya yung dito sa yung pina ito. Ito yata yung mabaho sa kanya. As in mabaho talaga siya guys. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kasi meron ako nakita sa kaibigan ko nga na post din ganito din. Pero yung picture niya hindi niya nilapitan. So yung laki po ng bulaklak na to, para siyang bulaklak ng gabi. Para siyang bulaklak ng gabi. Para siyang gabi yung puno niya parang gabi. Tapos heart shape yung forma ng parang pinakadahon niya yung maroon na kulay. Yung parang red. Yan yung pinakadahon niya. Yung parang pinakadahon niya. Tapos yung parang nangulubot sa taas. Yan po yung I think yan po yung nangangamoy parang bulok. So first time ko po talaga na makakita ng ganito. Hindi ko alam kung anong tawag nito. I-share ko po ito sa hahanapin ko kung anong pangalan nitong halaman na to. Halaman din siya kasi siya parang may dahon din siya parang may stem din siya ng ng gabi. Maliit lang siya. Tingnan niyo guys. Ito po ito po yung pinaka parang niya, parang stem niya. Yung parang dahon niya. Yan po. Tapos yung dito sa pinakagitna niya, ito yung maganda tingnan, yung parang ito yung bulok, ito yung nangangamoy bulok. Ito yata to. So hindi ko nakita. So ang ganda siguro ng forma nito ng bagong sibol pa lang to. Para siguro tong bula. Kaso nga lang late na ko na nakita. Ang sabi ni mama sa akin, daw to, tawag nito nung nakaraan na parang gabi din na namumulaklak. Kaya hindi ko pinansin talaga na ito pala yung ibig sabihin ni mama na bulaklak. Akala ko yung mga gabi lang na ganyan ba namumulaklak or yung parang gabi na puti yung bulaklak. Iba pala. Siguro napakaganda nito sa bagong sibol pa lang. Ayan banda sa amin, malapit lang sa garden na tinaniman ko ng mga balanghoy dito. Ayan po yung mga balanghoy ko na garden.
So dito lang banda, tapos yung bahay namin inandoon. May mga gabi-gabi din kasi dito. Ayan oh. Medyo malamig-lamig na kasi yung panahon ngayon dito sa bukid kasi umuulan-ulan na. I-interval lang yung araw, umuulan. So talagang nagtaka ako, nagulat ako nung makita ko kasi hindi ko talaga pinansin mind yung sinabi ni mama na may bulaklak daw, namumulaklak yung parang gabi nga. Kaya akala ko gabi lang na ganito yung namumulaklak at saka yung merong isa na puti yung ano niya na parang ano ng Petromax. Yung bulaklak niya yung parang Petromax yung ilawan ng Petromax yung shape. Hindi pala, iba pala, yan pala yung ibig sabihin ni mama na hindi niya ginalaw. Tabi-tabi po. So, no, may mga nagsilabasan na ng mga kakaiba kaya dapat tayo magdasal tayo lagi no na ilayo tayo sa mga katalagman, sa mga sa mga disgrasya or so andito yung tinanim ko na okra oh, saka pa siya nagboom na laging inuulan. Akala ko patay na to. Andito may sili dito, magkuha tayo ng sili. Kasi mag-aalmusal si Maninay. Wala pa akong almusal guys. Tapos meron dito. So ang sabi ni Papa guys at saka ni Mama, yung pangalan daw ng ano na to, halaman na to is bagong. Bagong daw, bagong. Meron daw puno niya dito. Hindi ko alam kung saan dito. Saan kaya dito yung sinasabi ni mama na bagong? Meron daw to siya puno. Asan kaya dito? Wala naman ibang ano dito na nakikita ko na halaman. So ang tawag nila Papa dito is bagong. So ang sabi ni Papa guys at saka ni Mama, yung pangalan daw ng ano na to, halaman na to is bagong. Bagong daw, bagong. Meron daw puno niya dito. Hindi ko alam kung saan dito. Saan kaya dito yung sinasabi ni Mama na bagong? Meron daw to siya puno. Asan kaya dito? Wala naman ibang ano dito na nakikita ko na halaman. So ang tawag nila Papa dito is bagong. Wala naman ako makita. Bagong daw yung tawag dito. Gabi lang naman yung nakikita ko except doon. Kasi yung yun hindi naman kasi iba naman yung bulaklak niya. Aray. Bagong. Kakaibang pangalan. Eto guys, malaki na po ang puno ng orange. Sabi ni Mama at saka ni Plo, ito ay puno daw ng orange, hindi daw to lemon. So meron dito 3 puno. Meron din kami ditong langka. Meron din kaming malansunis dito. Ayan, 1, 2, 3, 4. 4 na puno ng lansunis dito. Eto, baka by next year or 2 years from now, magbunga na tong isang puno ng lansunis. Ay, 2. 2 ba to? Ito, 4 pala. Andito yung pangalawa. Na ano na siya ng damo. Ang bilis talaga nag-ano yung damo. Nagtaas. Ito yung pangatlo. Parang ang bango ng marang. Meron din kaming marang dito, merong guyabano. Tapos ito yung pang-4 na puno ng ng orange. Sabi ni Mama. Tapos guys, ang lalaki na ng mga puno ng saging. Ito po yung garden ko dati na pinagtaniman ko ng sitaw na hindi nabuhay. Hindi nabuhay. At andito yung balanghoy ni Papa na laging kinakain ng kambing dati.
So, nagdahon na. Sa wakas, siguro ang saya-saya na nila. Ang saya-saya na nila kasi nakapagdahon na sila. Malaya na yung dahon nila at hindi na kinakain ng kambing. So, ang bilis talaga humaba ng mga tumubo ng mga damo dito sa aking garden. Tingnan nyo. Meron din, marami din dito mga tawa-tawa. Ay dinggi. Huwag nyo pong abunutin yung mga tawa-tawa sa tabing bahay ninyo para pag in case na may nadinggi or simbakulang, meron kayong makuha na panggamot. Ganyan na po yung itsura ng aking garden, oh. Ang hahaba na, pero mas mabilis lang to anuhin kasi bubunutin lang yan. Madali yan mabunot ng mga damo. Tapos yung saging ni Papa, yan na lang po yung natira kasi yung iba kinain din ng baka. Tapos yung mga gabi dito nung nakaraan na pagkalaki-laki ng gabi, wala talagang natira. Kaya yung isa kinuha ko. Ayan, wala talagang natira dito, oh. Sa gabi. Meron dito. Ito, oh. May tumubo. Siguro gamot to ng gabi. Tumubo. Sana po ay lumaki pa yan ng lumaki. So, dito. Ayan, ito po yung aking garden dati. Ayan, oh. Na hindi ko napakinabangan. Tapos, doon naman kami nag-garden sa unahan. Tsaka alam nyo ba guys, itong ano na to, parang centennial flowers to. Parang ano din siya ng centennial. Itong bulaklak niya, ang ginagawa namin dito ay ginagawa namin artificial na kuko. Tuturuan ko kayo. Ito yung mga ginagawa namin sa bata pa kami. Eto guys, tapos ang ginagawa namin dito ay pinuputol namin yan. Yan, tapos ginagawa namin artificial na kuko. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano gawin. And meron to siyang bunga. Namumunga to ito, oh. Ito yung bunga niya pag na ano siya. Ito tumanda. Madumi yung kamay ko kasi galing ako nag-garden. So ito po yung pinakabunga niya. Yung bunga nito parang huli na maliliit. Yung parang bulitas. Tapos ang ginagawa namin, nilalagay namin dito sa bibig namin. Tapos hinihipa namin ng ganun, oh. Tapos tumatalon-talon yung parang huli na buto nito. So, ayan, grabe talaga ang damo, oh. Ang bilis talaga tumubo ng mga damo. Ayan, so, hala, nagbunga na naman yung lansunis namin, guys. Hala, pakita ko sa inyo. Hala, 2 bisis nagbunga yung lansunis namin. Hala, uy. Hala, makakain na naman kami nito ng lansunis, mga ilang buwan. Uy, ang dami-dami ng medyo madami yung ang bulaklak niya ngayon. Kita ko sa inyo guys. Mulaklak na naman yung lansunis namin. So medyo marami po yung bulaklak niya ngayon. Noong nakaraan kasing bunga, kunti lang yung bunga niya. Kaya siguro nagbunga na naman ito ulit. Pasensya na kayo guys ha. Wala pa talaga akong almusal. Mag-ano pala ako. Kaya pala ako nandito sa damuhan. Nakalimutan ko guys. Kaya pala ako nandito sa Uy, ulyani na talaga si Maninay. Kaya pala ako nagpunta dito sa garden ko. Kasi maghanap ako ng makahiya. Maglalaga ako ng makahiya. Maghanap tayo dito. Magbuno tayo ng mga ilang piraso. Magbubunyo tayo ng mga ilang piraso na makahiya. Meron akong kita dito. Pero ang laki. Ang lalaki nito. Agay! Agay! Matinik. Matinik. Tapos, hanap pa tayo dito. Yung merong ugat. Ingat lang po sa pagkuha kasi may ano po to. Ang tawag nito. Merong tinik. Tapos yung kamuti tops namin, yan na lang po yung natira. Dito meron, marami to dito eh. Marami to dito, ano. Makahiya. Ay ito marami nga. Dito tayo meron maliliit pa yung dito. Pero marami siyang ano. Kasi sa nalalaman ko, maganda daw itong makahiya pang ano, iinumin.
bago datnan para pampalinis ng matris. Ay, ayan. Napakain na naman kasi ako ng tuyo at saka ng tuyo at saka kape. Nag kasi halos everyday ako uminom ng kape, kaya na naman yung UTI ko. Ihi ako ng ihi. So yung dito na Lansunis banda. Tapos may papakita ko sa inyo guys. Ito po yung halamang insulin. Alam nyo yung insulin guys, yan po yung pinantuturok ng diabetic. So ito po yun. Ito po yung halaman na yun. Ito. Insulin din tong, insulin daw ang tawag nitong halaman na to. Gamot daw to sa diabetic. So sa mga may diabetic dyan, punta kayo dito sa amin. Marami dito sa likod bahay namin. Insulin na halaman. Agwin, ako napatay na. Hindi ko na tumaano. Ito po yung itsura nyo. Diabetic dyan, titigan nyo mabuti, tingnan nyo mabuti kung anong klase ng dahon. Ayan. Ito po yung insulin. Ayan. So, yung halaman na to, yung stem niya, hindi tuwid. Baluktot. Umiikot, parang nagaganyan oh. Umiikot-ikot. Ay, wala na to. Hindi na siya namunga kasi marami itong bunga nung nakaraan nang nagbunga to. Yung isa lang yung nagbunga na Lansunis. So ako ay uuwi na. Ano kaya yan? Patay. Maraming bunga ng langka doon oh. Magkatok tayo dito sa langka. Baka may hinog. Katukin natin. Nandito lang oh, malapit lang. Yan oh. Hilaw pa. Wala pang hinog. Bata pa yung langka. So ganito po yung ginagawa namin dati, yung mga bata pa kami. Ayan, tapos lalagyan namin ng laway. Tapos gaganyan namin sa kamay. Ayan. Ang sosyal ng kuko ko. Ayan. Ang ganda na ng kuko ko. Nakapag nail extension na ako guys. Sa mga gustong magpa-nail extension dyan, punta lang kayo dito, libre. Ayan oh. Uy, ang ganda ng kuko ko. Pero ang dumi-dumi ng kamay ko. Hindi pa kasi ako naghugas kasi nga nagpapahinga pa ako ng mga ilang minuto bago maghugas ng kamay. Kasi mapasma tayo guys. Ayan. Sis, ganda ng kuko ko guys. Asan pa kayo? Pak! Ganon! Ito guys yung ginagawa namin ng mga bata pa kami. So ito po yung pinanggagawa namin kuko. Hello guys! Andito ako ngayon. Nag-ano ako nitong langka. Kasi ano na siya? Hinog na. Magkuha tayo ng langka. Meron na namang hinog na langka guys. Hala, super hinog na talaga siya, as in. Ang lambot na niya. Nako! Kaina na naman. Uy, ginuta ng Lord. Woo! Ang bigat! Naku! Ang hinog. Chi. Maliit siya ngayon. Di masyado malaki. Siguro kahapon pa to hinog.
Thank you, Lord, for this jackfruit. We gonna eat jackfruit again. Grabe, hinog na siya, guys. As in. Iba yung langka na lukton kasi pag hinog, hindi siya masyadong mabango. Saka mo na malaman na hinog kung ano na siya, palata na siya. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Ganito lang po, oh. Itong langka na to, malambot talaga to na kapag sakto na siya ng hinog, pwede mo lang siya gananin, kainin. Dito balatan, oh. Ayan, oh. Nababalat yan. Yan, ganito po yung langka na yan. Mabilis lang siya balatan. Yan. Tingnan nyo, ha. Hindi na kailangan kutsilyo. Kasi malambot talaga to pag sakto sa hinog. Ganyan. Wow, so yummy. I like so much. I like this so much. Oh, kao na, Pin. See? Tingnan nyo, guys. Uy, grabe. Ang sarap nito. Ganyan po siya kasarap na langka. Hindi mo na kailangan balatan. Ayan, oh. Yan. So, okay lang magkain ako nito na hindi pa nakainom ng nilagang makahiya kasi prutas naman to. Yan. Tingnan. Yan, ganun lang. Hindi na siya kailangan nuyain. Kasi malambot talaga siya na malambot. Malambot na malambot. Gaya ng puso kong malambot. Charot. So, yan lang po yung aking video for today. And, yung mga manok namin ay nag-iingay na naman. Ay hindi yata amin to kasi may putol ng buntot. Mangingitlog yata. So, hanggang dito lang aking video, guys. Maraming salamat sa panunood. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. And don't forget to like, share, and comment. Hanggang sa muli. God bless us all and more blessings to us.